Ano nga bang meron sa triangle inequality theorem? Gusto mong malaman? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and also click the notification bell para marami ka pang videos na mapanood dito sa ating channel. And also, please do share this to your friends, classmates, teachers, parents, titas and titos, atis and kuyas who also needs this lesson. Alright? So without further ado, let's have our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about theorems on triangle inequality. And this is now part number 2. Alright. So, if you want to watch yung part number 1 natin, so dito sa may upper right, dito, malalabas na link dyan. Click that first para ma-direct kayo dun sa first part ng topic natin. Alright. So, let's continue our discussion. So, what are the 3 theorems on triangle inequality? So, we have number 1, exterior angle inequality theorem, which we've discussed last time. Number 2 is triangle inequality theorem, which will be our topic for today. And yung part number 3 would be about hinge theorem, saka yung converse niyan. Alright, so you heard it right. So we'll focus on number 2, triangle inequality theorem. Alright, let's discuss. Ano nga bang sinasabi sa atin nitong triangle inequality theorem? Alright, ganito yan. Triangle inequality theorem states that the sum of the lengths of any two sides of a triangle is supposed to be greater than the length of the third side. Alright, so ganito yan. So let's consider this triangle. So sabi dyan, yung two sides daw, yung length ng dalawang side, dapat mas malaki siya kapag pinag-plus natin. Kasi sum dito eh. Kapag pinag-plus daw natin yung sum or yung length ng dalawang sides ng particular triangle, dapat yung isang side pa, mas malaki siya doon. Yun ang ibig sabihin nun. Alright, so ganito lang. Say for example, ito yung measurement natin. 3, ito ay 4, ito ay 5. Ayan. 3, 4, and 5. So, ang ibig sabihin na to, ganito lang. Ayan, so ito yung measurement, di ba? 3, 4, and 5. So, nilagay ko lang sa set. So, the measurement of this triangle or yung side lengths niya ay 3, 4, and 5. Ayan. So, sabi dito sa ating theorem, kapag pinag-plus ko daw yung dalawa, dapat mas malaki siya compared dun sa isa. Parang ganito siya. Para mas ma-visualize natin. Kapag pinag-plus ko yung dalawa, yung 3, 4, dapat mas malaki siya dito sa isa pa. Ayan. Ganyan pa ang ibig sabihin ng triangle inequality theorem. Kapag pinag-plus ko, dapat ito mas malaki siya compared dito. Now, let's say ito naman ang combination natin, 4 saka 5. Kapag pinag-plus ko yung 4 and 5, saan siya dapat mas malaki? Sa 3. Kung ano yung naiiwan, siya yung maiiwan din dun sa right side. Mas malaki dapat siya sa 3. Ayan, so meron pang isang combination. Tapos na ang 3, 4, tapos na ang 4, 5, 3, 5 din. Kapag pinag-plus ko yung 3 saka yung 5, dapat mas malaki siya saan? Sa 4. Very good. Ayan. So, ito yung combination. Kapag pinag-plus ko itong dalawa, compare mo yun sa 5, dapat mas malaki yun. Kapag pinag-plus ko yung 4 and 5, dapat mas malaki yun sa 3. Kapag pinag-plus ko yung 3 and 5, dapat mas malaki yun sa 4. So, yun lang naman ang ibig sabihin nito, triangle inequality theorem. Dapat lagi siyang mas malaki. Dapat kapag pinag-plus natin yung dalawa, lagi siyang mas malaki compare dun sa isa. Ayan. So, kasi hindi tayo basta-bastang pwedeng mag-create ng triangle ng hindi sakto or hindi angkop yung mga measurements ng side nila. Ayan, hindi pwedeng basta-basta tayong maglalagay ng measurement ng side niya. So, kailangan alam natin kung ano nga ba yung condition para makapag-form tayo ng triangle.
Alright. So, prove natin pa, ituloy natin ito. So, 3 plus 4 is what? 7. That is greater than 5. Diba? So, true naman. This is true. Now, yung 4 plus 5 naman is 9. And that is greater than 3. So, that is also true. Right? Next, yung 3 plus 5 naman is 8. And that is also greater than by 4. And that is also true. So, dapat lahat yan true. Ayan. So, dapat lagi siyang greater than compared dun sa sum na nakuha. Diba? 3 plus 4 is 7. Mas malaki siya sa 5. So, that's true. 4 plus 5 is 9. Mas malaki siya sa 3. So, that's true. 3 plus 5 is 8. Mas malaki siya sa 4. So, that's true. So, itong 5, kinopya lang yan dun, 3, 3, 4, and 4. Ayan. So, let's use this in our problems. Ayan. So, which among the following or the combination of side lengths can possibly create a triangle? And so, we have A, B, and C. Alin kaya dito ang pwede makapag-create ng triangle talaga? Kasi nga sabi natin, hindi siya pwedeng basta-basta lang maglalagay ng measurement. So, dapat masatisfy natin yung condition ng triangle inequality theorem. Alright, so, check natin yung A muna. So, let's solve for letter A. So, ito yung side lengths, 5, 8, and 11. So, no need to draw. Hindi mo na kailangan mag-drawing pa kasi may length na naman. 5, 8, and 11. Ayan. So, dapat, kapag pinag-plus ko yung 5 and 8, dapat mas greater siya or mas mataas siya compared sa 11. Now, another combination. Yung 8 saka 11, kapag pinag-plus natin yung dalawa, mas malaki dapat siya sa 5. Tama po? Then, last combination, 5, 11. Yung 5 saka 11, kapag pinag-plus, mas malaki dapat siya sa 8. Ayan. So, lagi niyong isulat agad yan. Tapos, i-check nyo kung tama yung condition. So, kapag true lahat, ibig sabihin, this one could create a triangle. Pero kung may isa lang na false, may isa lang na mali, kahit isa yan, among the three, hindi yan makaka-create ng triangle. Tandaan nyo mabuti yan. Alright, so ganito na yan. So, i-plus lang natin. 5 plus 8 is 13. That is greater than 11. At yan, kinopya ko lang ito. Is it true or false? 13 is greater than 11. True. Ayan. Next, let's move to this one. 8 plus 11. That's 19. Tapos, kopya greater than 5. Totoo ba? 19 is greater than 5. True. Ayan. Then, 5 plus 11, that's 16. Tapos, greater than 8. Ayan. 16 is greater than 8. True or false? True. Mas malaki yung 16 compared sa 8. So, true. Now, kapag true lahat ang lumabas, ibig sabihin, pwede itong makakreate ng triangle. Possible yan na measurement ng triangle. Side lengths ng triangle. So, ito yung conclusion natin. So, the combination of side lengths, 5, 8, 11, can form a triangle. Ayan. So, yung letter A pala pwede maka-form ng triangle. Ayan. Kasi lahat ito ay true. So, nasatisfy yung triangle inequality theorem. Ayan. So, let's check naman yung letter B. B, measurement ng side lengths ay 9, 4, and 3. Ayan. So, paano naman to? Check natin isa-isa. Diba? So, kapag pinag-plus natin dapat yung 9 saka 4, mas malaki siya compared sa 3. Ayan. Kapag pinag-plus natin yung 4 and 3, ayan, 4 plus 3 sa baba, mas malaki dapat siya sa 9. Next. Kapag yung 9 plus 3 naman na combination, mas malaki dapat siya sa 4. Ayan. So, check natin. Dapat lahat true yan. Kapag may isang false, ibig sabihin mali ito. Hindi ito makaka-create ng triangle. 9 plus 4 is 13. Tapos, kopyahin mo lang ito is greater than 3. 13 is greater than 3. True naman. Ayan. 4 plus 3 is 7. Greater than 9. Oh. Para may mali. Yung 7, mas malaki sa 9. Yung 7, mas malaki sa 9. False. Diba? Mas malaki yung 9 compared sa 7. So, false ito. Now, actually dito palang alam mo na hindi na ito pwede kasi may isang false na. Pero let's continue. 9 plus 3 is 12. Greater than 4. True naman. Pero sabi ko nga, once na may isang false lang, this is not, or this cannot form a triangle. So, for our conclusion for letter B, the combination, therefore, the combination of side lengths 9, 4, and 3 cannot form a triangle. Ayan.
Ito nga pala, yung tatlong tuldok dyan, that means therefore. Therefore, the combination of side lengths, 9, 4, and 3, cannot form a triangle. Ayan. So, let's check naman yung letter C. 11, 30, saka 19. Ayan. So, combination muna, 11 plus 30, dapat greater than sa 19. 30 saka 19, dapat greater than sa 11. 11 saka 19, dapat greater than sa 30. Ayan. So, double check natin. 11 plus 30, that's 41. Mas malaki sa 19, greater than 19. True. Tama naman. Mas malaki yung 41 sa 19. 30 plus 19, that is 49 dito. Tapos ito, wala namang gagawin dyan. Kopyahin lang natin dito sa kabila. Greater than 11. Ang 49 ba mas malaki sa 11? True. Now, 11 plus 19, that's 30. Greater than 30? True or false? Equal ito. Pero hindi siya greater than. Kasi dapat mas malaki. Hindi siya pwedeng equal, hindi siya pwedeng less than. So, dapat mas malaki. So, ibig sabihin, etong statement dito na 30 greater than 30, this is false. Ang 30 mas malaki sa 30? Hindi. Pareho silang measurement, so wala mas malaki sa kanila. So, that is false. So, since may isang false, ang conclusion natin, that cannot form a triangle. So, therefore, the combination of side lengths, 11, 30, and 19, cannot form a triangle. Ayan. So, ibig sabihin dun sa A, B, and C, yung A lang, yung kaya makapag-form ng triangle. Alright. So, that's it. Now, so ganun lang po kapag binapacheck sa atin ni teacher. Kunyari, given kayo ng tatlong sides, tatlong lengths, tapos check mo kung alin dun ang pwedeng makaform ng triangle. So, yun yung process natin. Now, paano naman ito? Ito medyo advanced ng konti. So, let's know kung paano naman kukunin ito. Pero meron ditong shortcut. Ayan, tuturo ko yung shortcut din. So, two sides of a triangle have lengths 3 and 4. What are the possible lengths of the third side? So, ang tanong ay possible lengths. So, hindi siya isa lang. Lengths, plural, madami. Madaming pwedeng possible side, ay possible measurement yung third side. Ayan. So, ito yan, di ba? So, let's denote x as the third side. Ayan. So, let x be the third side. And kaya itong huli ay naka-x yan. 3, 4, and x. So, ito yung tatlong sides. Yung isa ay x muna. Kasi we still don't know ano kaya yung mga possible lengths which is pinapahanap sa atin. Alright. So, ito yung shortcut dito. Pwede nyong sauluhin yung pattern na to para kapag nag-solve kayo, mas mabilis na. Dito, kukunin mo lang yung difference ng dalawang lengths na given sa atin. Less than x, less than the sum of two lengths. Ayan. Again, ito yung format ng final answer natin lagi. Ima-minus mo lang yung 4 saka yung 3. Tapos less than lagi. Kung ano nakita mo dito, wag mong babaguhin. Susundan mo lang. I-minus mo yung 4 and 3. Less than x, less than. Ito, as is yan, wag mong gagalawin. Sum of two lengths, that's 3 plus 4 or 4 plus 3. So, ipa-plus mo lang yung dalawa. Ayan, so ganito yan. 4 minus 3 is less than x is less than 4 plus 3. Ayan. Na kung mapapansin ninyo, 3 and 4 naman ito, pero bakit ginawa kong 4 and 3? Actually, dito sa sum, wala siyang problema. Diba? Ang 4 plus 3 is 7, 3 plus 4 is 7. So, pareho siya. Commutative kasi yan. So, kahit baliktarin mo siya, pwede siyang, or same pa rin ang magiging sagot natin. Dito sa 4 and 3, may issue. Kapag nag-minus tayo yung 3 minus 4, the answer is negative 1. Now, we're dealing with lengths. Right? Length. Haba. Gaano kahaba. And, logically speaking, wala namang negative na length. Kunwari, may classmate ka ba na negative 150 ang height? May classmate ka ba na negative 75? Or negative 135 ang height? Wala naman, di ba? So, kaya, pwede mo siyang baliktarin. 4 minus 3, para makakuha tayo ng positive na sagot. Ayan. So, that's 1 is less than x, less than 7. So, ito yung condition. Sa condition na to, makukuha ang ating mga length ng third side. Ayan. So, let's discuss kung anong ibig sabihin nitong condition na yan. Again, tandaan,
once na pinapahanap ni teacher, ano kaya yung mga possible lengths pa ng triangle kapag binigay sa inyo yung dalawang side? So, ito yung format natin. Difference of two lengths, less than x, less than sum of two lengths. Tapos, sundan mo lang yung process, makukuha mo na yung final answer. Ayan. Alright. So, isa-isahin natin yung ibig sabihin nito. So, this is 1 less than x less than 7. So, ibig sabihin, 1 less than x, ito dapat yung 1, mas mababa sa x. Ang ibig sabihin nun, sa kabaliktaran, yung x, yung value ng x, mas mataas sa 1. So, pwede siya maging 2, pwede siya maging 3, pwede siya maging 4, and so on. Pwede siya maging 1.01, 1.99, pero hindi siya pwede maging 1. At hindi rin siya pwede maging mas mababa sa 1. Kasi ito daw na 1, mas mababa sa value nito. Ayan. So, kapag 2 yan, ang 1 mas mababa dun sa 2. Kapag 3 yan, ang 1 mas mababa dun sa 3. Diba? So, yan ang ibig sabihin nun. Or, kung babalik-tarin natin ito, ang x greater than 1. Ang x mas malaki sa 1. Mas madaling intindihin yun. And another, yung x din, less than 7. Ang x, mas mababa sa 7. Mas mataas yung x sa 1, pero mas mababa siya sa 7. So, in between. So, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Pero pwede din yung mga decimal doon. 6.99, 6.98, 6.001, 5.0035. Yun. Lahat yun. Inclusions. Lahat yun nasa loob. Lahat yun pwedeng value ng x natin. Alright, so sige, check natin. Check muna natin bakit hindi pwede si 1 sa kasi 7. Diba? Kasi less than nga eh. Mababa sa 1 pero hindi pwedeng 1. Mababa sa 7 pero hindi pwedeng 7. So, bakit kaya? Ito yan. Bakit hindi pwede ang combination ng 3, 4, and 1? So, check lang natin bakit hindi pwede si 1. Ito yan. 3 plus 1 is greater than 4. Now, ang kinuha ko lang yung false para hindi tayo magtagal. So, 3 plus 1, that's 4 is greater than 4. Ang 4 mas mataas sa 4? Are you sure? Hindi. Equal yung dalawa. So, kung equal yung dalawa, walang mas malaki sa kanila. So, that means false ito. Ayan. So, di ba may 3 combinations niyan, pero ang kinuha lang po ni Sir ay yung false para kita agad natin na hindi talaga pwede yung 1. Another, for 7 din, kinuha ko lang yung false. 3 plus 4 is greater than 7. Ayan. 3 plus 4 mas malaki sa 7. 7 is greater than 7. True or false? False. Equal yung dalawa. So, ibig sabihin walang mas malaki dyan. So, false yun. Ayan. So, sana convinced tayo na hindi pwede si 1 sa kasi 7. Kasi nga, may false doon sa combinations na lalabas. Ayan. Now, double check natin yung mga inclusions nito, yung mga nasa loob niyan. So, say for example, 6. Ayan. So, di ba yung 6, nasa loob siya ni 1 sa kanil 7. Ang ibig sabihin lang naman ito, para mas madali niyong magets. Ito yan. Lahat ng values na nasa loob ni 1 sa kanil 7. From 1 to 7, lahat ng nasa loob nun, mapa-decimal man, mapa-fraction man, yun ay kasama sa possible values ng x, kahit decimal. Ayan. So, 6, pasok ba siya sa gitna ni 1 sa kanil 7? Yes. So, ibig sabihin yan, check natin kung tama nga ba. Check natin lahat ng combination. 3 plus 4 is 6. 7 is greater than 6, so that's true. Tama. 7 mas malaki sa 6, true. Now, 4 plus 6 greater than 3. True or false? 4 plus 6 is 10, greater than 3, so true. Another, 3 plus 6 is greater than 4, plus natin. So, 9 is greater than 4, true. Ang 9 mas malaki sa 4, that's true. Ang 7 mas malaki sa 6, true. Ang 10 mas malaki sa 3, true. Ayan. So, therefore, pwede talaga ang 3, 4, and 6. And, we know na ang 6 naman ang nasa loob niyan. Alright, so let's continue. So, let's try naman yung isa pang combination. So, yung 3, 4, laging nandyan yan. So, etong x lang ang nababago. Ayan. So, 1.1. So, by the way, baka nagtataka kayo, Sir, bakit po ginagawa ito? Ganun po ba talaga kahaba yung process? Hindi po. Ganito lang yan. So, ito ay checking lang. Chine-check lang natin kung totoo nga ba itong range natin dito. Na yung mga values ba ng side na yon na nawawala
ay in between nga ba talaga ng 1 saka ng 7? So far, di pa naman tayo nabibigo. Yung 6 ay true. So, nakaka-form siya ng triangle. Pero yung 1 saka yung 7 kanina, di ba, hindi siya nakaka-form ng triangle kasi nga may equal na lumalabas. Now, let's try. Sir, sure ka po ba talaga na kapag sumobra lang ng konti dun sa 1, ay makaka-form na siya ng triangle? So, ayan. So, ito yung proof natin. 1.1 ang nilagay ni Sir dito para kita nyo na sobra lang siya ng konti compared sa 1. Ayan, so ganito na yan. So, 3 plus 4 is greater than 1.1. True or false? 7 is greater than 1.1. So, that is true. Tama? Ang 7 mas malaki sa 1.1. Next, 4 plus 1.1 is greater than 3. Tama? Ito ang combination yan. 4, 1.1, saka 3. So, that's 5.1 is greater than 3. That's true. Tama? Next, 3 saka 1.1 is greater than 4. 4.1 is greater than 4. Yes, greater than yan. Kasi may discrepancy sila na 0.1. So, magkaiba sila. At mas malaki ito. Kasi may 0.1 siya. So, true pa din. So, ibig sabihin, kahit gaano kaliit ang idinagdag dun sa 1, basta hindi siya 1, possible yan. So, since ang 1.1 nasa loob naman ng 1 saka ng 7, so true pa rin siya. It could create a triangle. Ayan. So, isa pa. Doon naman tayo sa 7 or pinakamalapit sa 7. Kasi baka, sir, di naman kami naniniwala na yung 6.99 ay pwede maka-form ng triangle. So, let's prove. Eto. 3 plus 4 is greater than 6.99. So, that is 7 greater than 7.699. I mean, 6.99. True or false? 7 ay mas malaki sa 6.99? True. Next. 4 plus 6.99 is greater than 3. Ayan. So, this is 10.99 is greater than 3. That's true also. So, tapos 3 plus 6.99 greater than 4. That is 9.99 greater than 4. That is also true. Ayan. So, baka na nakalimutan natin kung paano kunin ito. Itong 3 combinations. Diba ganito lang yan? Pakita ko ulit. 3 plus 4. Tapos, ito yung greater than. 4 plus 6.99, tapos yung 3 naman ang greater than. Combination ng 3 saka ng 6.99 kapag pinag-plus, ito naman ang greater than 4. Ayan. So, yun lang. Ganun ang pag-check. So, ibig sabihin, kahit sobrang lapit niya na sa 7, pwede siya. Basta hindi siya aabot ng 7. Ayan. So, ito yung explanation natin kung bakit tama itong ating inclusions dito, ang ating sagot. Checking lang yun. Pero sa inyo, no need to check. Gamitin nyo na lang yung shortcut, difference of the two sides, less than x, less than sum of the two sides, then tapos ang usapan. Kapag ganitong type of problem ang hinihingi or itinanong sa atin ni teacher. Alright, so that's it. So, let's have our humor drill. So, it's your time to answer naman. So, let's have 1 and 2. So, for number 2, let me make this clear. So, no need for you to check. Wala nang checking yung pagkahaba-haba na ginawa natin kanina. So, just use yung method natin na difference, less than x, less than sum. Ayan. So, yun lang yan. Alright. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Answer, number 1. So, sa number 1, sino ka nagsisinungaling? Si student A or student B? Sabi kasi ni student A, I formed a triangle with side lengths 7, 4, and 14. While si student B naman, I formed a triangle with side lengths 16, 9, and 8. Sino kaya nagsasabi ng totoo? So, check natin. Si A muna. So, si student A at ang combination ng side lengths, 7, 4, and 14.
Check natin. Paano ngayon? Combination 7 plus 4 greater than 14. 4 plus 14 greater than 7. Dapat master na natin yon. 7 plus 14 greater than 4. Check natin. I-plus mo lang ito lahat. Tapos copyahin mo itong mga to. 7 plus 4 is 11 greater than 14. 11 is greater than 14. False. Tama? Mas mababa si 11 compared sa 14. So, dapat less than yan. So, mali na siya. Diba? Actually, pwede natin tumigil dyan. Ibig sabihin, si student A nagsisinungaling. Pero tuloy pa natin. 4 plus 14 is 18, greater than 7, true naman sana. 7 plus 14 is 21, greater than 4, true naman sana. Pero may isang false, ibig sabihin, hindi yan makaka-create ng triangle. Kung ang argument ni student A, naka-form siya ng triangle, hindi yan makaka-form ng triangle. Kahit anong itihaya niya dyan. Kahit anong pilit, wala kang magagawang triangle out of these lengths. Ayan. So, ito yung conclusion natin. Student A is lying. Side lengths 7, 4, and 14 cannot form a triangle. Tuldok. Ayan. Now, let's see kung si student B din ba ay naglalay or nagisinungaling din. So, let's see. Sabi ni student B, 16, 9, and 8 po ang nagawa ko. Naka-form ako ng triangle out of these measurements. So, let's check. 16 plus 9, that is greater than 8. Tapos, 9 plus 8, that is greater than 16. 16 plus 8, that's greater than 9. Yan yung mga combination. Check natin. 16 plus 9, 25 greater than 28, true. Mas malaki ito compared doon. Now, 9 plus 8 is 17, mas malaki sa 16, true. 17 mas malaki sa 16, totoo, tama. 16 plus 8, that's 24 greater than 9, true. So, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si student B. Kasi true lahat. Wala tayong false na nakuha. So, therefore, conclusion natin, student B tells the truth. Side lengths 16, 9, and 8 can form a triangle. Tuldok. Ayan. So, that's for number 1. Ibig sabihin, kung sino nagsisinungaling, si student A yon. Ayan. Pero ito yung complete solution natin. So, for number 2, very easy lang din ito. Again, no need for you to check, kagaya ng ginawa natin kanina na pagkahaba-haba. So, ito lang yung susundan natin. So, 10 saka 4. So, ang isang side niyan ay x. May dalawang length na yung triangle, 10 and 4. Ano yung mga possible lengths ng third side? So, that's 10, 4, and x, yung combination natin. Yung x ay unknown, yun yung third side. Hindi natin alam kung ano yung mga values niya. So, sundan mo lang yung difference of two lengths, less than x, less than sum of two lengths. So, 10 minus 4 dito. Tapos, less than x, less than 10 plus 4. Ayan. So, again, minus, difference yon 10 minus 4. Tapos, yung sum, plus 10 plus 4. Ayan. Tapos, solve mo lang. 10 minus 4 is 6. Less than x, less than 14. Diba? 10 plus 4 is 14. That is not the final answer. No need to double check. Kasi ang tanong lang naman, ano yung possible length ng third side? This is not the final answer. Ibig sabihin nitong answer na to, kung gusto niya talagang mag-check, ibig sabihin yan, lahat ng number in between 6 saka 14. Ang pwedeng maging length ng x ng third side, lahat ng length na nasa gitna ni 6 saka ni 14. Yun ang ibig sabihin nun. That could be 6.01 hanggang sa 13.99999. Gitna. Basta hindi aabot kay 6 saka kay 14. Ayan. So, that's it. Now, I want to know your scores. Please comment that on our comment section. Ay, nakailan kaya kayo? Nalaman niyo ba kung sino sinungaling? Nakuha niyo ba kung ano itong sagot dito sa ating range ng possible lengths of third side? Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you in our next video. Bye-bye. Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and click ang notification bell. And also, let me remind you that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.